Ito lang mga kabakal ang basic na ano gagawin natin splash shield niya, yung anti-apaw na sinasabi, kung ano man yan, overflow protection, ano pa bang pwedeng itawag dito, basta so ito na nga mga kabakal, tapos na natin yung kinating natin na plate na pabilog. Ito maliit, tsaka itong mas malaki, medyo makapal na rin ito, siguro nasa 2mm ito. So ito yan, ganyan. Tapos ito namang isa yan, basta mga kabakal, dito naman si Boy Bakal. Ito may ginawa akong ano pang protection sa ano overflow ng tubig o kaya sabaw ng ating isasalang dito sa ating ano LPG flame na use oil stove. Ito siya. So bago ko ipaliwanag ito mga kabakal, gusto ko lang na ano, ito hindi naman pagpapakita na magpapaawa ako sa inyo, kasi talaga nasasabi ko sa mga vlog ko na mahirap gumawa, talaga naman mahirap naman eh. Lalo pa sa akin na ano nakaganito, kaganyan ako. Ito ipinapakita ko mga kabakal para hindi magpaawa sa inyo, kundi magsilbing inspirasyon para sa lahat. Tapos yun ang mga ano, tapos yun ang mga alalay ko mga kabakal. Yun yung dalawang yun, wala pa yung ano dyan, yung tungkod, dahil pag mabuti-buti tungkod ang ginagamit ko, pero pag masakit yung ano walker, pero pag talagang na-compress itong saklay. Kaya napakalaking bagay yung itinulong sa akin ni Migo Jijali TV, na ipinaubayan niya sa akin yung ano niya, design niya, na sabi niya pang dagdag daw ng subscribers ko at views, dahil alam na niya yun eh na ano, kasi sabi niya mahina naman daw yung ano niya, yung usad ng channel niya. Kaya sabi niya, Migo, ito tulong ko para sa iyo, sabi niya. Kaya napakalaking tulong mga kabakal, at tulong din para sa atin itong natuklasan natin na itong kakalan na design na ito. Saka hindi nyo na itatanong mga kabakal, isa akong ano, dahil dito sa naging fracture ko sa spine, at meron pa akong ano dito sa tuhod, may 3 punit pa dyan sa loob. Tapos ito nabali pa itong ano clavicle dito sa disgrasya ko noon. Kaya ano, ang hirap, sabi ko sa inyo mahirap. Kaya sa mga customer ko na ano nagtatanong, na gumo-order ng ganitong design na kalan, sana maintindihan nyo, pasensya muna kayo, kasi umorder pa ako ng ano burner, kasi gusto ko bago yung isalpak ko doon sa gagawin kong ano nyo, burner nyo. Kasi mahirap eh kapag ka ganitong mga luma lang eh, baka madaling masira eh, tsaka yung iba baka kinalawang nasa loob eh, mas iiksi ang lifespan niya. At ito mga kabakal, ito pa yung isa kong kasangga, itong aking tungkod. Ito kaya pag mabuti-buti ang likod ko, yan, ito ginagamit ko. Kaya nga sa ano, pag ano ko sa hapon, sa gabi, pag dumating na si Mrs., pinapahila ko yung dalawang paa ko para ma-decompress. Kumakapit ako sa kama, sinihila nila. Ganon din sa umaga para ayos ang ano ko pag umpisa ka ulit sa pagtatrabaho. Kaya mahirap man, sige tuloy lang. Sabi nga ng mga kasamahan ko, tuloy lang, Boy Bakal, andito lang kami, sabi nila, dyan sila nakasuporta. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil pinapaligiran niya ako ng mga mababait na tao, lalo na kay Jijali TV. Ito binigay niyang oportunidad sa akin na ano design, pinagkatiwala niya.
malaking tulong ito para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa ating lahat. Kasi tinuro naman na namin kung paano ito gawin para hindi lang ako ang makagawa. Para yung mga gustong mag-DIY, pwede. Tsaka sa mga gustong negosyo na subukan nyo, gawin nyo. Kasi maraming may gusto nito, maraming nagtatanong. Para hindi lang ako yung makinabang, para kayo rin, tayong lahat. Hindi lang yung kami lang ni Jolly. Hindi naman masikaso ni Jolly TV ni Migo ito. Kasi may trabaho siya. Kaya yun, pinagkatiwala niya itong design na ito sa akin. Gagawa ako, tapos ako mag-tutorial. Ayun ang napakabait na tao talaga. Wala akong masabi. Kaya sana bumalik pa lahat ng good karma sa iyo, Migo. Dahil kabaitan mo. Dahil patuloy lang tayong gumawa ng mabuti. Kahit ako nga, hindi naman tayo perfecto eh. Kakamali rin tayo eh. Sabi ko nga is kay to patalastas lang. Siyempre di si paring kasi nito nagsentimiento din noon eh. Sabi ko pare, sana ikaw nga nakakagawa ka ng splash proof na kalan. Dapat splash proof din yung mo. Dapat may anti-liyab din yung damdamin mo para hindi siya magliyab. Tawa siya eh. Pati si rin, sinabihan ko rin na gano'n si Sir Jaime. Nasabi ko, sir, gumagawa ka ng anti-liyab, dapat yung puso mo may anti-liyab din, yung damdamin mo. Tawa rin siya. Kaya yun, ganoon lang mga kabakal. Hindi naman tayo perfecto talaga. Meron mga time talaga na tayo, nadadala rin. Yun lang. So ito pala mga kabakal, hindi nyo na itatanong, ko lang, isa na akong PWD. Utakpan ko lang yung ID number kasi maraming magagaling eh. Kokopyahin nila yon pati number eh. Ayan o. Ayan o. PWD na si Boy Bakal. Ayan o. BTN. Hindi ko ipapakita yung number, baka madisgrasya tayo eh. BTN, PWD ID. Yung BTN, baknotan. So ayan. So bali ang ko, ang type of disability ko. Yan o, orthopedic type of disability. Kasi spine eh, ortho. Bali kabarsikan, baknotan, La Union. Yan, 48 na ako. Ayan, mag-i-expire pa sa ito, September 7, 2025. So ayun lang mga kabakal. Ito hindi ko pinapakita para kaawaan nyo ako, dahil nakakapagtrabaho pa naman ako, kumikita pa naman. Napakita ko lang ito para magsilbing inspirasyon sa iba, sa ating mga kasama. Ito, papaliwanag ko na yung natin, yung anti-apaw or anti-splash or pa man to, overflow guard or splash guard. Pang kailangan, pa ba itatawag dito? Kasi napakwento na naman tayo eh, naligaw na naman yung kwentuhan natin eh. Mamaya may mag-comment na naman dyan na haba ng kwento. Syempre magkukwento kami eh, vlog namin to eh. Magkwento rin kayo ng vlog nyo. Okay lang naman, mag-comment kayo, wala nang problema. Kayang-kaya naman nating i-handle yan. So ito nga, yung ginawa ko na yung binilog ko. Itong mas maliit, saka itong mas malaki. Magagamit ito. So ito, yan, papaliwanag ko lang yan. Maliit na yan, curve ko dito sa gilid, pababa. Kasi pagka naka-curve yan, pagka bumuhos ang kahit maraming tubig dyan, lalo na pag naka-bend na ito, hindi na yan gagapang papunta doon sa ilalim. Kasi malayo man na yung mga butas, papatak na sila dito. Kahit napakarami pang tubig yan, hindi na yan makakaano doon. Tsaka ang magkagandahan dito,
pupukpukin ko konti para umangat doon, umangat siya dito, umangat, para ilagay mo dyan, siguradong hindi na pupunta doon kundi nakaganyan na siya. Yan. Kung nakaganyan siya, hindi na siya makakaakyat doon, tulo na lang sila lahat dito sa mga gilid. Ganun lang, simplihan lang natin para kahit sino makagawa. Tapos ito isa. So ito naman, pag may sinalang tayo dito, kahit anong lakas ng tubig na babagsak, kung naman, maglalaro lang sila dito babagsak na. Kung gagapang man, hindi na makakapunta doon, wala naman na siyang kakapitan dito Tsaka kung babagsak man dito, maluluto na lahat sila dyan, matutuyo na sa lahat sila dyan, uusok lang. Saka ito, pwede ko namang lagyan ng butas dito, kaya nga hindi pa na tayo natatapos dito kasi dinidiscover pa natin yung mga niya, mga hidden features nya. O balik tayo dito. So ganyan na, okay na to. Ayan wala na yan, babagsak na yan yung tubig, hindi na makakapunta dito. Ngayon kung paano, kung yung pit nung nakasalang pag ganun, hindi pupunta siya doon. Huwag kayong magsalang ng kasi meron namang mga kaldero na pag ganun yung pit nya. Gaya nung rice cooker, tingnan nyo nga, ang daming hindi nyo napapansin, ang daming nagpapaapaw na ang ginagamit nila yung ng rice cooker, pinakakaldero nya, kaldera nya. Ganun, ang secret doon, yung puwit nun nakaganyan, naka-curve, paangat, kaya hindi yon makakapunta ang tubig doon kasi aakyatin niya yun, hindi siya makakaakyat doon. Hindi nyo napansin yun, halos lahat ng nagpapakulo, nagpapaapaw, yung kaha na pinaglulutuan, yung kaldero, yung sa rice cooker, yun ang isang technique doon. Kaya alam nyo na kung nakaganon yun pansinin nyo, tingnan nyo yung rice cooker nyo, nakaumbok na ganyan. So nakaumbok na ganyan, dito lang yung tubig, maglalaro lang dito, hindi na siya makakaabot dun sa butas. Kahit dito, hindi naman na makakaabot dun. Yun pa ang isang sikreto mga kabakal. Pag nagluto kayo nung at meron kayong ganon, yung ng rice cooker at medyo malaki, may sabaw, doon nyo ilagay. Ganun lang technique. Tsaka malalaki naman na kayo maiisip nyo na kung pupunta ba doon ang tubig o hindi, o gagapang ba sa ilalim ng nakasalang o hindi. Ganun, dapat rin tayo, self-examine din kung anong maganda para sa kalan natin. Ganun lang yung mga feature na kailangan nating isipin. Basic lang, wag na nating pahirapan ang pagsolusyon dyan sa anti-apaw natin. Gusto nating ng safety feature, madali lang, kahit ikaw lang, pagmasdan mo lang yung kalan mo, tapos yung kaldero mo, pagmasdan mo kung anong itsura nya, mo na masusolusyonan mo na So okay mga kabakal, ganun lang. Pasensya na kayo, napahaba na naman yung kwento. So ito mga kabakal, na-bend ko na yung splash shield nya, overflow protection, na-bend ko na itong gilid nya. So magiging ganyan siya. Ayan magiging ganyan siya. Okay, naglapat na yung dito, naglapat na yung frame, yung plate. Okay, okay na. Dito na ang bagsak ng niyan, tubig. Tapos i-curve ko pa konti lang.
Yung sa gitna dapat mag ano, yan, mag slide pababa. Okay. So, ito mga kabakal, na fully curve ko na. Ito lang naman sa gilid ang kailangan i-curve eh. Medyo curve na rin yung ano, gitna, pagilid. Ito lang yung overflow protection nya. Ayan. Ganyan lang kasimple. Hindi naman niya matatakpan yung butas eh, kasi yung butas nasa gilid eh. So, ayan lang. Simpleng simple lang. Oh. Hindi na niya masasagi itong plate oh. Hindi niya mayroon lang nakadikit pero hindi naman niya dinaganan oh. So yung butas hindi natakpan. So okay. Ito ang next na ano natin. Yan ang kanyang overflow protection. Pag bagsak ng tubig, kahit pumunta dito sa pagilid, babagsak dito. Dito na sila babagsak sa kanal na ito. Itong kanal naman na ito, pag napuno, siyempre nahuhulog dun sa awang. Okay. Yan lang kasimple mga kabakal. Mas matagal pa yung kwento ko kaysa paggawa natin ng ano, overflow protection nya. So ito mga kabakal, dito sa isang frame, stove frame, na-set up na natin yung ating ano, overflow protection. Hindi siya natatanggal oh. Na-fix natin ng gusto. So ayan. Okay na yan. Hindi naman niya matatakpan yung butas, yung mga butas nandyan sa gilid oh. Kahit nga mapatungan yan sa ibabaw niyan, hindi man niya matatakpan yan. Ayun, hindi ko naman pinagana eh. Pero may ano yan, gagana yan. May ano siya dyan oh, may plug. Pwede ko yang tanggalin kung gusto kong paganahin. Ayan siya. Okay. Safe na ito sa papawan. Posibleng may makapasok pa na tubig doon. Simpleng-simple lang gawin natin para yung mga kahit baguhan makagaya. Magaan lang gawin. Hindi yung mabusisi. Para hindi na sila mahirapan sa pagdiskarte kung paano gagawin. So, okay. Tapos yung isa, yung bilog na malaki. So, ito. O, pwede pa rin yan ilagay, oh. Kung gusto mo lang, pwede. Pang ano lang, pang style. Ayan. Okay. Okay, ang style mo, boy, bakal ah. Kasi kung maglalaro lang dito yung mga ano, mga tubig, hindi na sila makakasiksik doon, napapasok doon sa loob doon para pumunta pa sa butas. Ang galing naman na tubig niyan. Maliban na lang siguro kung sabuyan mo dito sa ilalim, may magluluto bang manggagaling sa ilalim ang overflow? Wala naman. So, yan, safe na yan. At sa mga ano pala mga kabakal, sa mga hindi pa nakapindot dyan, baka naman gusto nyong pindutin yan. Okay mga kabakal, ito lang kasimple yung ating ano, overflow protection ng sabaw or tubig. Yan o.